Hello, Aquarius! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus. Love reading tayo ulit para sa sign ng Aquarius. Kunin niyo lang po kung ano yung nakarelate kayo, tapon niyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na reading ang siyang makakarelate tayo. Kaya like, share, and subscribe lamang po tayo. Lalo na subscribe para maabutan natin ang next na pag-upload ng reading. Oh, pero naniniwala ako, may dahilan kung ba't kayo napadpad dito. Pwede din sa algorithm, syempre. Pero, yun nga, kahit pa may algorithm dyan sa YouTube, may dahilan kung ba't tayo napadpad dito. At maaaring makakuha tayo ng sign para maliwanagan sa ating sitwasyon at kung hindi man nakarelate sa mensahe, meron at meron kasi na message yung kahit isang card dyan, may makaka-relate sa inyo eh. Pwedeng dito naman sa oracle card ang makukuha natin. Makaka-relate tayo, I mean. Anong bumabagabag sa iyo, Aquarius? You're very much in your head at maaari din na stagnant na, alam mo yon, nasa, kung ikaw ay in a relationship, maaring ano na, alam mo yon, na-reach nyo na yung point na hindi kayo aamin na nagkakasawaan na. Pero, yun na yung energy. May apathy na between the two of you sa relasyon. Kasi away, conflict tong dalawang to. Para makuha mo ang 5, dalawang beses, mag-ibang suit pa sa card mo. This is conflict. Banter, disagreement, argument, hindi pagkakasunduan. Yan ang parang nagiging tema ng iyong love situation ngayon, Aquarius. Maaaring meron kang gustong i-pursue, tapos hindi pabor doon ang iyong partner. Maaaring nag-abroad siya, tapos hindi ka matahimik araw-araw kasi nag-aalala ka sa kanya. O pwede din, napapraning ka. Napapraning ka sa non-communication niya. Napapraning ka doon sa mga bagay na hindi niya sinasabi sa'yo. Pwedeng ikaw to, Aquarius, yung may tinatago sa partner mo. Actually, hindi, not necessarily may tinatago, pero it's more of, hindi mo na kasi kailangang ikwento pa yung mga day-to-day mo na ginagawa, pero gusto ng partner mo, ikwento mo yung mga day-to-day, ano mo. Meron kayong hindi pagkakasunduan pagdating sa komunikasyon. Yung hindi pagkakasunduan na ito, maaari na, bawa yung partner mo gusto na i-update mo siya all the time, pero hindi mo kayang gawin yun kasi parang hindi ka na bata, yun yung sinasabi mo. Yung iba naman sa inyo, pwedeng talagang mysterious lang talaga yung partner mo, pero ikaw, hindi ka okay sa ganun na may tinatago sa'yo. Gusto mo very, very open. Pwedeng baliktad. Energies could be interchangeable. Kunin nyo lang kung ano yung nakarelate kayo. Pwedeng baliktad. Pwedeng yung partner mo ang may lihim. Ganun talaga siya as a person, pero para sa'yo, hindi mo bet yung ganun. So, pero maganda na nakita natin tong Six of Cups dito kasi this is childlike joy. Nakalimutan ko yung pangalan nito, oil baby. Attracted ka or there's an attraction between undeniable attraction between you and yung partner mo. So, kahit pa mag-away kayo, magdamag, end of the day, gugustuhin nyo pa rin makapiling ang isa't isa. So, kung ikaw naman ay not in relationship, Aquarius, at narito ka for a love reading, it seems like you are attracting your soulmate. Pwede din na magpaparamdam sa iyo ang childhood friend mo. Pero Aquarius, you could be in a relationship na pwedeng childhood sweetheart to. O pwede din na talagang nag-e-enjoy nyo yung company ng isa't isa kasi magkaiba kayo kung paano i-express yung inner child nyo, kung paano
paano tulungan yung inner child nyo at na-enjoy nyo yung you're having fun pag together kayo. Okay. Devil. You could be dealing with a Capricorn na very, ano ba, methodical o very strict siya sa kung ano yung gusto niya sa buhay niya. But this could also mean obsession. Matagal na kayong in a relationship, matagal na kayo together, pwedeng childhood sweethearts nga kayo. Pero alam mo yun, dahil matagal na kayong magkaibigan, ay matagal na kayong kayo, or matagal na kayong magkakilala, matagal yun ang gustong isa't isa. Yung mga pagbabago na nangyayari sa partner mo ay totally different dun sa kung paano mo siya nakilala. Nagbabago na siya in a sense na parang nag-a-adulting na, kumbaga. Nag-grow na siya, nagmamature. Pero parang alanganin sa'yo yung mga pagbabago na yun. Kasi kilala mo na siya nung bata pa and parang hindi na siya yung katulad nung dati. So, para hindi siya magkwento o para maging malihim siya or hindi niya lang talaga sinishare yung mga bagay na nagbabago around him or her, na papraning ka doon sa thought na yan. Pwedeng hindi ka makatulog, pwedeng long distance kayo, tapos hindi ka makatulog kasi nag-aalala ka sa kanya. So, ingat kayo, Aquarius, sa energy ng devil. Ito ay obsession. Obsession, alam mo yun, yung gusto mong hawakan sa leeg. Siyempre, walang aamin sa inyo, no? Na gusto mong hawakan sa leeg yung tao. Nagmamanifest na lang siya sa actions na parang pinagbabawalan mo na siya sa mga bagay-bagay. Siyempre, sinong aamin na yun na hinahawakan sa leeg? Walang aamin na hinahawakan mo sa leeg. Ano na lang, bigla-bigla mo na lang ipatutupad na parang bawal ka maganto, update mo ako sa bawat kilos mo, yung ganun. 'Di ba? Walang aamin. Malalaman lang nila na nanghahawak sila sa leeg pag yung partner nila sinabi sa kanila na nasasakal na ako sa'yo. Tapos, boom, i-break na. So, ngayon, meron kayong hindi pagkakasunduan. Maaring dun nga sa hindi pagsabi, hindi pag-update. Merong isa na meron ng gustong i-pursue mo, ang ikaw to, Aquarius, air sign. Meron gustong i-pursue, meron siyang bagong idea, very, very Aquarius, di ba? Pero for some reason, hindi ka makausap doon dahil meron ka pang soul contract na kailangang to pa rin. Pwedeng yung partner mo yung naghihigpit sa'yo at hindi ka makakilos kasi gusto niya i-update mo siya every time. Para naman sa mga tao na, uy, yung iba sa inyo, pwedeng pinag-aawayan ay pera, may pamana, o kaya meron bagong opportunity na dumating at hindi kayo magkasundo kung ano yung vision or path moving forward. Merong isang project siguro na binigay tapos hindi kayo magkasundo o nag-aaway kayo doon sa kung paano niyo i-manage yung kung ano man itong oportunidad na binigay sa inyo ni universe. Hindi niyo alam kung paano i-manage, hindi niyo alam kung paano sisimulan, pero merong ang ganda nito, Kirin, ang ganda nito para lumabas sa reading, isang swerte ang parating para sa inyo. So, yung iba sa inyo, kung single kayo at nandito kayo for love advice or love parang insights into your love situation, um, may parating sa'yo, pwedeng mayaman. Basta may parating sa'yo na swerte. Kung ang swerte na dumating sa inyo ay bagong trabaho, it means hindi pa time para lumove life siguro. Maaaring yun ang ibig sabihin nun. Pero you are at a time in your life na marami kang gustong gawin, pero nagdadalawang isip ka para simulan yon. Primarily, siguro gusto mo muna mag-focus sa career, mag-focus sa trabaho. Pero obsession over something might not be healthy for you. So, maaaring kung ano man, yan ang hihila sa'yo pababa. Yung obsession mo on something.
Kung ano man yung kina-obsessan mo ngayon, Aquarius, maaaring nga pera, pwede din na gaming, pwede din na trabaho, pwede din na nag-overthink ka lang sa isang bagay, hindi yan makakatulong sa'yo towards success or katuparan ng mga dapat na mangyari sa'yo. Merong mga hindi pa maliwanag sa'yo ngayon at siguro nanggigigil ka na malaman kung ano ang sagot dun sa mga bagay na hindi pa tinatago pa sa'yo ni universe ngayon. Pero manalig ka lang na darating ang tamang panahon para ma-reveal yun sa'yo. Sabi sa Da Vinci Code, it will someday dawn on you. Okay. Bakit puro pera ang lumalabas sa'yo ngayon? Five of Coins. Hindi pantay yung ano ko. Five of Coins. Abandoned. Iniwan. Yung iba sa inyo, pwede na masyado mabigat yung word na tinakwil ng pamilya. Pero pwedeng yung iba sa inyo orphan na nga. Maaaring yung iba sa inyo talaga makaka-relate dun. Orphan na iniwan na ng pamilya at you only have your partner. Yung partner mo na lang ang kasangga mo ngayon sa buhay. So ngayon, maaaring trapped ka, feeling mo hindi ka makausad kasi yung wala naman talaga wala kang guiding force ba sa buhay mo ever since. So, tinitake mo lang kung ano yung sinasabi sa'yo ng, let's say, partner mo. Sinasabi sa'yo ng mga tao sa paligid mo. At dahil doon, hindi ka fully equipped, baga, hindi ka equipped para makapag-desisyon. Kailangan mo ng tulong ng ibang tao to make that decision. So, pwede din na yung partner mo, yung iba sa inyo, pwedeng matagal mo ng partner ito, at siya na yung kumbaga both naging guardian mo. Ginroom pala eh, no? Excuse me lang sa term. Pero, somehow, yung iba sa inyo siguro, ganun, nag-groom. Pero, doesn't matter. Hindi siya relevant sa narrative. Maaaring iba sa inyo ay lumaki na dun sa partner niyo. Matagal niyo na siyang partner. Let's say, 15 kayo, tapos, jowa niyo na siya. Tapos, tumanda na kayo, jowa niyo pa rin siya. So, ang point ko is, dahil yung mindset na ng partner mo or lifestyle na ng partner mo, yung na-adapt mo, hindi na ganun kadali na bigyan ka pa ng ibang katotohanan. Alam mo yun? Bawa may na-meet ka outside your circle, no? May, yung partner mo tsaka ikaw may common friends kayo. Nabuhay ka na all your life dun sa lifestyle ng partner mo. So, ito na yung totoo para sa'yo. Meron ka ng pinanghahawakan ng mga katotohanan. Meron ka ng values na nabuo, na base lang dun sa values ng partner mo. Ngayon, somewhere down the road, meron ka na buong kaibigan outside that. Let's say sa school. Tapos, yung mga values na natutunan mo from your school friends o friends na outside dun sa lifestyle din ng partner mo ay taliwas dun sa mindset na na-pick up mo o values na na-pick up mo from your partner. So ngayon, you are undergoing some changes na parang siguro dun na pumapasok yung overthinking, dun din pumapasok yung argument na kinakailangan mo magdesisyon base dun sa kung ano yung sa'yo talaga, kung ano yung truth na pinanghahawakan mo talaga, at hindi yung truth ng partner mo. Yun nga lang nga, hindi mo na makita yung boundary, hindi mo na mahiwalay yung sarili mo dun sa partner mo. So, dun nanggagaling yung sinasabi ko na obsession. Pwede din na, yun nga, meron bagong, basta may magandang balitang darating sa'yo. Yung magandang balita na yan ay magkakos ng arguments. May pagtatalunan kayo over that. At pwede din na yung iba sa inyo ay, ang weird nito na magkatabi sila kasi ito ay pamana or windfall of money. May darating na isang magandang balita ukol sa pera. At the same time, biglang poverty na agad. So, yung iba sa inyo, pwede din na may kinakasama na medyo walda sa pera. So, darating man ng isang successful na oportunidad when it comes to money,
Pwede din na biglang kikita ka ng malaki, pero yung mindset nyo na over money is not that healthy. Dahil hindi healthy ang mindset sa money, yon mauubos agad, mauubos agad at mapag-iiwanan. Pwede din na kagastos ka ng bongga. Ano tong Nine of Swords na to ng reverse? A period of overthinking will be over. Pwedeng ganon. Yung iba sa inyo maaaring nasa isang sitwasyon na sugarol ang partner. Nauubos ang pera nyo. May obsession kasi, diba? Sabi ko nga kanina. Pero kung gustong gawin sa buhay mo, pero itong obsession na to, pwedeng obsession over your partner, obsession over a past partner, pwede din na meron kang dating partner, may anak kayo, tapos sugarol yun, so lahat ng pinapadala mo, inuubos niya. Pwede din na currently, yun ang pinag-aawayan nyo, you are in a relationship with somebody na may bisyo. Not necessarily drugs ang bisyo Pwedeng ang bisyo ay, tawag dito, overwork, sub sa trabaho, bisyo din yon, masamang bisyo. Pwede din ang bisyo ay over sa gaming, ganyan. O yon. So, magkakaroon nga ng wagong oportunidad, ingat ka na sayangin mo yon at malustay agad dahil lang sa gusto mong tustusan yung bisyo mo o bisyo ng partner mo. Hindi ko makita pa na makakalaya ka doon sa pag-aaway, pagtatalo, at pag-overthink. Yun yung sinasabi nitong mga to. Magko-cooperate na sa'yo yung partner mo. Pero meron pa rin mga bagay na hindi magiging malinaw sa'yo. Magko-cooperate niya sa yung partner mo, pwede magsi-ceasefire muna kayo sa away, pero end of the day, with the Knight of Coins here, meron paling hindi mabagal kumilos at pwedeng tamad, pwedeng no movement. Pwedeng ceasefire pero walang pagbabago. Ikaw pa lang yung nagbago. Pagbago in a sense na yung mindset mo, let's say, gusto mo na maging to have a healthy relationship with pera, pwedeng ganun. Sorry, gumalaw. Conjure the magic. Kung ano man yung gusto mong i-manifest, na ito ay sign na you are on your way towards manifesting kung ano yung gusto mo. Kung ano man yung finifeed sa'yo ng ibang tao, you're not good enough, wala kang resources to make it happen, wag mo silang pansinin. Excuse me, kasi you have everything that you need to make things happen. Kailangan mo lang maniwala sa sarili mo. Iwan ko na yun doon. Aquarius, salamat sa pagbisita. Ako po si A. And like, share, subscribe lamang po. At sana makita ko yun next time. Ako po si A. Bye-bye!